Nandito pa rin tayo sa Kita Mo Na Galing ng Pinoy. Lakay, ano nga pala ang pambansang hayop ng ating Pilipinas? Well, alam na lahat ng yan, ng mga kababayan natin yan, ang pambansang hayop ng Pilipinas ay kalabaw. Ayan. Tama. Ito, kita mo, sa paligid natin, puro kalabaw eh. Habang pinag-uusapan natin, Lakay, ang ating kalabaw. Alam mo, ang isang inventor na nakilala ko na napakagaling pagdating sa gatas ng kalabaw, ang ating pinagmamalaki, walang iba kundi ang ating inventor, engineer, Danny Fausto. Welcome, engineer sa programa. Magandang hapon, magandang hapon sa inyo. Okay. Salamat at nadalaw kayo dito sa aming munting kulungan. Oo, alam mo, Ng mga napakaganda. kalabaw. Napakaganda nitong iyong lugar at nakita namin ang kahalagahan kung bakit natin sinasabi na ang kalabaw ang may siyang isa, the best na gatas ng ating mga hayop. Kamustahin natin? Kamustahin natin si Kadani. Ngayon na siya na may tuturing na hari ng gatas ng kalabaw. Nagsimula humble beginnings. After all these years, tunay na ngang hari. Kamusta ka na, Kadani? Magmula nung ikay nakapagsimula. Nung nagsimula tayo dito, mga mahigit 20 taon na. Wow! Tapos bumili lang ako ng 10 kalabaw. Siyempre, may problema ka sa pag-aalaga niyan. Hihingi yung mga nag-aalaga. Di yung gatasan ng kuhanin mo para mayroon kang panggastos. Yung 10 na yun, ilan na ngayon? 300 na ngayon. 300 na. Dalawang Yung iba, taon naman naibenta na. na iba. Naibenta na iba. Iba na. So, ibig sabihin, magmula 10 hanggang naging 300 ito. Yung 300 na yan, patuloy na dumadami. Patuloy naman, nagbebenta ka naman ng kalabaw. Ang kagandaan nito sinama natin yung mga kababayan natin sa mga kanayunan, sa mga barangay. Nagtayo tayo ng mga kooperatiba. At yan mga kalabaw na yan, pinapaalaga natin sa kanila. At hati ang laban. 50-50 sa anak, sa gatas. So, ang gatas naman, lahat binibili namin. At ngayon, nakikita niyo yan sa lahat ng mga malls. Yes. Kung saan-saan. Tama yan. Makikita, mabibili yan. Tsaka bawat patak ng gatas na nabili ng ating mga kababayan, ang tinutulungan nila yung magsasaka, hindi ako. Kaya dito, wala kayong makikita masyadong gatas. Dahil ang gatas, nasa magsasaka. Dahil pag kami nag-produce ng maraming gatas dito, magiging competition namin magsasaka. Gusto namin tulungan yung magsasaka. Kasama Dani, babalikan ko lang. Nung araw, natatandaan ko ayoko nang tanong mo yung edad ko, no? Natatandaan ko nung araw, pag gumigising ang tatay ko sa umaga, pagbukas niya ng pinto, meron ng gatas ng kalabaw doon sa aming pintuan. Yan pala ay talagang napakagaling sa katawan ng tao. Pero ngayon, napakadami nang lumalabas ng mga gatas ng kalabaw kuno na nabibili natin sa mga merkado. Ano ang kaibahan ng ating local na gatas ng kalabaw compared dito sa mga imported? Ay, yung mga imported galing yan sa ibang bansa. Karamihan dyan, galing sa New Zealand, Australia, saka sa Amerika. Mga 75% kontrolado. Mga 99% ng ating gatas inaangkat pa natin sa ibang bansa. Kung ang pinayayaman natin yung ating mga yung magsasaka ng ibang bansa. Yes. Kung yung mga gatas na yan, nanggagaling sa kabukiran, walang maghihirap sa panayunan, sa kabukiran, sa countryside. Kaya ang ginawa natin, itong kalabaw na walang gatas ng baka, wala silang gatas ng kalabaw sa New Zealand at Australia, may laban ngayon tayo sa kanila. Itong gatas ng kalabaw, times 3 halos sa nutrition, sa calcium, sa iba, sa protina, sa vitamin A, lahat halos ng At ito ay napakaganda sa mga from 1 to 20 years old na bata na talagang kailangan ng bones, stronger bones, yung brain, yung bleed ng protina. Yan ang pagkakaiba. At ang number one, pinakamahalaga dyan it is 360% less in cholesterol sa cow's milk. Okay, meron na akong kahabol ng katanungan na kasama Lakay. Kasi ang iniisip ko lang, kung sinasabi natin na nag-i-import tayo nitong mga nasa merkado na imported na gatas kuno ng kalabaw, kasi siguro hindi natin kayang suplayan ang demand ng ating pangangailangan. Totoo yun. Kaya napakaraming oportunidad. Dahil hindi po pwedeng sabihin nilang sariwa yung gatas nila nang gagaling sa New Zealand, Australia. Isang buwan ang biyahe nila para makarating dito. Wala naman silang baka dito. Paano silang naging press? Dito, mga magkakalabaw at magbabaka lang dito sa Pilipinas ang merong press. Matatawag dahil meron kaming baka dito. Na yan in 2 hours, nasa Metro Manila na yan. Sa kanila, isang buwan pa bago makarating. Tapos kung ano man ang sariwa. Kadali, ako naman, ang may tatanong ko naman sa iyo, nagsimula ka dito sa Talavera, isang maliit na bayan dito sa Nueva Ecija. Na-impluensya mo na ba yung ating mga magsasaka sa Mindanao at saka sa Visayas para gumaya sila dito sa napakahusay na sinimulan mo dito sa Nueva Ecija? Ay, ito'y nakakarating na hanggang Mindanao. Talagang Mindanao, napakagandang lugar ng gatasan.
lalo na sa baka. Eh, dito sa Central Luzon, dahil mainit, kalabaw ang mamusay dito. Kaya may lugar na maganda ang kalabaw, may lugar na maganda ang baka. Ang imbensyon natin dito ay yung sistema. Kung paano pagkain, paano pagpalusog, yung mindset ng mga tao, kailangan palitan natin. Pati yung manure nito, ginagawa natin organic fertilizer. Meron tayong vermicast dito, ginagamit natin ay earthworm. Kainin yung ating manure, pagkatapos yung cast niya, yung vermicast na tawag, first class, 3 times in terms of beauty do sa soil, pagpaptaba ng... Yun ang sinasabi mong invention mo. Oo. So, yan ba'y nakapatent? Ay, hindi pa. Malapit na. Dahil malapit ako sa Philippine Inversa Society, papatulong ako. Papatulong ako. Kaya kami nandito ngayon. Kababayan, tinuturuan natin gumawa yan. Baka mas maraming kumita ng fertilizer kaysa doon sa Oo, gatas. tama. Ano pa ang inaasahan mo ano pa ang mga binabalak mo mga improvements dito sa, sabihin mo nga, maliit na kulungan mo dito, Kadani? Itong kulungan na to, tawag namin dito Animal Hotel. Kukuha kami ng animal dito at yan ipapamahagi namin sa aming mga kasamang kooperatiba na mag-aalaga. Kasi ang aming unang-unang objective dito ay makabigay ng hanap buhay sa ating mga kababayan. Yung mga nagpupunta sa abroad, pagbalik nila, wala silang babalikan. Eh, nagpunta sila doon, binenta nila yung kalabaw, baka para meron silang placement fee, meron silang pang-airfare. Ngayon, kumikita sila, balik nila yung kalabaw at baka. Okay. Para may maiuwian sila. Pwede Okay. rin educational plan to. Galing. Alternative. Alam niyo, 20 years ago, yung tsura ni Kadani, ganito na eh. Para hindi ito matanda, kaya palagay ko ang isa sa mga sekreto nito eh, talaga itong gatas na kalabaw. Ngayon, ang tanong ko naman kay Kadani ngayon eh, ano na ang iba pa mga byproducts ng gatas na kalabaw, Kadani? Hindi natin masasabi byproduct dahil lang isa sa mga talagang premium, yung mozzarella cheese. Okay. Gumagawa tayo niyan, ricotta, meron tayong butter, meron tayong cottage cheese. Yung mga keso kasi, matagal masira. Ang problema kasi natin yung shelf life dahil yung fresh milk, yung 7 days, maaaring masira na yan. So, para talaga mapatagal at maparami ang production at maparami ang shelf, kailangan, especially mozzarella, ang pizza lang natin. Sa dami ng pizza house dito, talaga napalaki ng demand sa mozzarella. At yung ating mga mozzarella, yung curd natin, yung ating yogurt, may yogurt tayo, Yes. sikat na ngayon dahil probiotic yun, mayroong live culture na yan, papaganda sa katawan. Nakakarating na kami ng Hong Kong at Singapore. Wow. Yan. Kaya binubuksan natin ang merkado dahil nakikita natin yung interest ng ating mga kababayan na mag-alaga ng kalabaw, sooner or later, magkakaproblema tayo. Saan dadalhin yung gatas? Maaaring madala natin sa Metro Manila, pero hanggang saan ang maaabot? Kaya kailangan i-process yan in a powder state na mas malaki ang kita ng magsasaka. Mozzarella, yogurt, Tsokolate. butter, tsokolate, Kape, may nakita akong kape. Meron tayong kape. Kinukuha natin ang kape sa Cordillera, sa Mountain Province, at kasama natin ang mga taga Mountain Province. Yan ang inihalaan natin sa ating gatas ng kalabaw at kape. Napakasarap. Yan Wow. ating native. Native. Yan ang mga magagawa natin. So, napakaganda ng mga pinaliwanag mo na napakarami na palang mga produkto talaga ang nanggagaling sa gatas ng kalabaw. Kumustahin naman natin? Kung sinasabi mo, nakakarating na tayo ng Hong Kong, nakakarating na tayo ng ibang bansa pa, dito ba sa Pilipinas, talagang tanggap na tanggap, gaya na sinasabi mo, napakadaming pizza parlor dito. Kaya ng suplayan. Sa ngayon, talagang dahil konti pa lang ang ating mga hayop na kailangan paramihin natin ang paramihin, kailangan mainganyan natin ang ating mga kababayan na imbis na gamitin lang sa bukid o sa pagsasaka, pwede rin nilang gatasan ng kanilang kalabaw by converting it into a dual purpose. Meron tayong artificial insemination, i-crossbreed yan, may karni ka na, may pangtrabaho ka pa, may gatas ka pa. Alright. Yun, sa dami ng hayop na ginagamit natin dyan, dadami ang ating gatas. Kailangan natin ng tulong ng programa nyo, ng yung ating samahan, para talaga ma-propagate yan at masabi sa mga kababayan natin, kumuha kayo ng gatasan at wala kayong paghihirap. Alright. Well, siguro next time dadaw lang uli kami sa yung kulungan, Kadani, ha? Thank you very much for joining us ngayong hapon, ha? So, si Danilo Fausto, inventor, negosyante, patunay na, kita mo na. Galing ng Pinoy! Naging masustansya talaga ang usapang yan tungkol sa gatas ng kalabaw. Saludo kami sa iyo, Danilo Fausto, dahil sa naiangat mo ang kabuhayan ng marami nating magsasaka, lalo na dyan sa may Nueva Ecija. Salamat sa proteksyon na naibigay mo sa mga kababayan mong maggagatas. At kung usapang proteksyon pa rin po ang hanap, ngayon naman ay makinig tayo sa impormasyon na ibibigay ni Kateri. Ito po ay tungkol sa intellectual property protection. Paki-explain nga, Kateri.
ang patent at copyright sa mga likhang isip ng Pilipino. Ano po itong mga likhang isip ng Pilipino? Ito po ay mga produkto ng ating mga gawang kamay, ang mga at likha ng ating mga isipan. At ito po ay binibigyan proteksyon ng Republic Act 8293, otherwise known as the Intellectual Property Code of the Philippines. At ito po ay pinatutupad ng Intellectual Property Office of the Philippines. Paano pong paraan pinatutupad ito? Sa pamamagitan po ng paglapat ng mga karampatang mga penalties sa mga lumabag sa utosan ito. Ano po ang mga penalties ito? Una po ay ang konfiskasyon ng produkto at ng mga kagamitan na ginamit sa paglabag. Pangalawa po, padlocking yung factory. Sasara po, ikakandado yung factory o pagawaan. Pangatlo po, ang pagbabayad ng danyos perjuicios. Proteksyon para sa mga inbensyon, yan ang hatid ni Ka Teddy. At mamaya po, isang imbensyon naman na makakatulong sa ating mga magsasaka sa pagbibilan ng kanilang bakay. Abangan niya sa pagbabalik na Kita mo na! Galing na Pinoy! through which the leverage provided by the rotor handle and the centrifugal force combine to move the extended end of the probaton in an arc at incredible speed. This technique, which departs radically from the conventional stick or batuta, can be used to disarm a suspect, to strike a blow, or to keep a crowd at a distance. Forward and reverse spins. The forward spin begins from the basic position. To execute a forward spin, first raise your weak arms so that it will be out of the path of the spin. At the same time, spin the extended portion of the probaton using a forward technique. When executing a spin, extend your strong arm to varying degrees. The farther your arm extends, the greater will be the striking force at the extended end. Vertical spin. From the basic position, while keeping your strong arm in a vertical position with the knob of the rotor handle on the side of your thigh, make the extended portion of the probaton fall backwards. As it starts to fall, swing your strong arm fast forward so that the extended end will be thrown first downward as it gains momentum, and then upward and finally toward you and back to the starting position. Huwag malulungkot, huwag mangangamba. Sa mga pagsubok mayroon kang kasama. PCSO, puso ng bayan, lagi nating malalapitan. Kakayanin natin to, kakayanin natin to. Sa karamdaman tayo'y may gabay, babangon buong bansa. Ang lansan ng kinabukas, may pag-asang walang hanggan. PCSO, pusong Pilipino, pusong panalo.